nagpatuloy sila nga walay pulos. Tinod. Walay pulos sila pagpatuloy. Bato gitawag sila ni San Pablo og mutilators. Ang ilang pagtuo dito sa ilang nasabtan nga pagkamatarong pinaagi silang gibuhat. Dili by faith kung In unsa. which that's correct. Mm. In which that is true. Mhm. Muli dato true nga may nitabo silang panahon kaniadto. Kaya sa Galatians chapter 5 verse 4, kung nagpakamatarong ka, nagtuman ka sa balaod sa Dios without Jesus Christ, Mm. walay pulos. Mm. Walay pulos. So, you are cut away from Christ. Yes. Matud pa ni San Pablo, tama ang gingon ni Kristo nga, without me you can do nothing. Mhm. So, sa ito pa, nagpatuli ka without Jesus Christ, mutilator lang ka. Mm. Nagsamad-samad na ka si muhang lawas, walay pulos. Nag-ahago-hago ra ka, nag-antos-antos ra ka, nga walay pulos. Mo ni gipahinomdom ni San Pablo din ni Pastor sa Philippians 3 verse 1 nga kung kita magahimo sa atong pagsimba, kinahanglan bantayan nato ang atong kinabuhi nga dili mo abot ni ana nga mga bahin. Whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. Magpasalamat, maghatag magpagpasalamat sa Ginoo. Magkalipay kamo diha sa Ginoo. I never tired of telling you these things. Dili ko mahimo sa pagkakapoy nini sa pagpahinumdom kaninyo nini mga butang, and I do it to safeguard your faith. Para dili masalaag sila sa ilahang Tanawa sa verse pagtuo. 3, Brother Jomar. Mhm. Beware of dogs. Mm. Katong mag-explain tong dogs. Beware of evildoers. Mm. Di naman ang Mr. explain ng evildoers. Mm. Dito ta sa mutilators. Mm. Katong naga-mutilate, katong nagapantuli nga walay pulos. Mm. Pero wala po gikondinar ni San Pablo ang pagpatuli. Yeah. Kaya sa verse 3, matud pa niya, for we are the circumcision. Mm. Kita mao ang mga tinuli, matud pa Mm. niya, which worship God in the Spirit and rejoice in Jesus Christ and have no confidence in the flesh. Mm. Sa ito pa, kita ang tinuod ng mga tinuli, matud pa ni San Pablo. Amen. Bisan pag kamong mga hintil, wala kong matuli, kita ang tinudan ng mga tinuli. Kaya nga naman, nagsimba ta sa Dios kay Espiritu, at the same time, wala ta magsalig sa unod. We are circumcised sa heart mismo. Wala ta magsalig sa unod. Buot ipasabot, ang ilahang pagsalig, Brother Jomar, Mm. ang ilahang nasabtan sa circumcision, it went beyond until reaching to the exact meaning, the definite meaning on what is circumcision all about. Mm. So, muna yung nahitabo. Now, Kung atong tanawon nga sa kanang 3 ni mo Pastor nagiingon sa New Translation, New Living Translation, giingon na dito og we put no confidence in human effort. yes, Mao very gini good, guys. I like it. Mao na yung pinaka-kuan Oh. sa ato ang lesson. We mga don't kaigsoon. put our confidence in human effort. Yeah. Sa tinawhanon nga mga Mhm. paningkamot. Nga naman mga kaigsunan tungod kay sa ato mga pagpasalamat, unsaon na to pagpasalamat ang Ginoo, unsaon na to unsaon na to pagsimba ang Ginoo mga kaigsunan. Nahigiingon dihan na sa Psalms 31 verse 7, receiving God's mercy. Sa pinaagi sa imong pagdawat sa kaluoy sa Ginoo, placing our trust in Him. Ang atong pagtuo diha lang gyud sa Ginoo mga kaigsunan, receiving the blessings of salvation. Kung nadawat na to na nga kaluwasan mga kaigsunan, meaning usa ka dako nga panalangin ka nato tungod kay ang atong kinabuhi mabag-o mga kaigsunan. The salvation itself mao ang dakong panalangin sa atong kinabuhi. Sa Psalms 9:14, keeping God's law. Sa Psalms 119 verse 14, believing in His word. Sa Psalms 119:162, and raising godly children. Meaning mga kaigsunan, usad ay sa paagin nga makahimo ta sa pagsimba, sa paghimaya sa Ginoo, ang pag-raise sa atong mga kaigsuonan nga matudloan sila sa sakto nga daan. Tama. Yes. Balik ta sa chapter 3 verse 2. Mm. Beware of dogs. Dogs. Dili ka nag-emphasize sa itong lesson karon kay Mhm. kasabtan naman itong sa ng dogs. Mm. Beware of evildoers. Wala ka nag-emphasize kay nga naman. Siyempre, evildoers na guna. Tinod. Ang grabing emphasis na sa mutilators. Mm. Ang mutilators sa mga kaigsuonan, sumala sa explain Brother Jomar karon lang, nga they are the teachers of false teachings. Yes. Mga bakakon nga mga magtutudlo. Wala nila gitinuod pagtudlo ang tama nga kahulugan sa pagpatuli. Tinod.
Ilang gipakaon og lubi ang mga bata, Brother Jomar. Mhm. Pero wala nila puga pag-ayaw ang duga. Mm. So naglisod og kaon ng mga bata sa kinagud nga lubi. Dapat gipugaon sa itong maayo para makuha ang dalisay nga tuno sa lubi. Mm. Mo gipainom sa mga bata Mm. para masabtan og dali. So, they are called false teachers. Kay dili lang kay ang isyu sa pagpatuli, Brother Jomar, ning Koreana pagyud ngadto sa righteousness and salvation by works. Yes, Dito pagyud niabot. Kay siyempre, gusto nila nga maghago gyud ka, kanang matuli gyud ka, mag-effort gyud ka nga para maluwas ka kay di ka matuli. Kamano ka dito sa Bagonta, sabi sa Valencia sa sugod. Dabi tayo nag-uol ginawa tayo sa Nay mga pastor. tala. O di ba? Tinuod. Sa pastor tinuod di gyud maluwas ang dili tuli. Pero yung gula sa naw. Kulban. Pag-explain ako nga maluwas na ay salamat pastor, salamat. Salamat kayo. Daliman ka niya na. Mm. Oh. No. Sige pa rin. And mo na tama tayo mag-isgutan nga pastor nga si San Pablo nag-point out gyud ngadto sa pinakadako nga danger mga kaigsunan nga maoy mahimong or usa sa butang nga makapaguba sa sulod sa iglesia niadtong panahon na nga katong mga magtutudlo nga stricto kay nga nagtudlo sa physical nga ceremony na ginabuhat nila, not the spirit of it, dili ang mensahe sa maong binuhatan mga kaigsunan. What is left behind? Pagpadayag ni San Pablo mga kaigsunan gikan sa iyang kinabuhi kaniadto antod sa iyang kinabuhi karon mao na ni iyang gihimong example mga igsoon nga kinahanglan naatay biyaan sa atong kinabuhi mga kaigsoon kung ato ang dawaton ang salvation nga ni-provide sa Ginoo kanato. At kung inyong mahinumduman mga igsoon, si San Pablo ihag yung sa first verses or sa first 6 verses explain niya dito nga ang unsa ang iyang kinabuhi kaniadto. Proud ba gani siya nga usa siya ka nagtubo nga gikan sa sulod sa synagogue, nagdako nga educated and puno sa kaalam about their religious traditions and tanang ceremony kabalo siya na mga kaigsoon, but kanang tanan iyang giingon sa katapusan Yang gibiyaan. worthless walay pulos Oh, gibiyaan. yang gibiyaan. Yes, sinod. Doon ay mga panahon nga moabot na gani ang panahon nga proud na kay ka nga Himo kang ingana karon. proud na kay ka nga 70 Adventist ka, ano prangka ta ba? Tinod. Pwede ba kami I'm proud that I'm a 70 Adventist, pero that is figures of speech. Nambot pasabot nimo, you're glad. Pero lagi mga tao, Brother Jomar, nga wala yung figures of speech. Hambugiro gyud sila nga Adventista sila. Oo. Mingon sila nga kami kuan kami kanang baboy di kami kaon na pag ingon na mong undangon undang din mi. Bro mga may laki gyud kayo ba? Ang taon to katuwa pa kami magngangal lang ba. Unsa man na pagbiyaw eh. Kana sigarilyo payon ako Ginoo undang din ko. Kaya gyud na undangon isod basta ikaw gyud mismo. Ikaw gyud mismo maningkamot gyud ka maundang na nimo. Kana mga di magkaundang mga wa na planong undang. O di man ka? Naingana. Oo. Na yung mga tao ingon ana mga dentista na sila. Yung kamo, di mo makabantay sa Sabado. Ay pag ingon gyud nako nga biyaan akong Domingo, mahulay ko Sabado. Nahimo gyud nako na dayon. Kamo, awa gyud may plano. Nga mapaulig ka daw sa Sabado. Nangin na. Ang confidence na siya ko galing. Oo, kay bambino ka ba? Luuya sa mga pagkabiya oy. Oo, di ba? So, mao ni nahitabo na yung mga tao nga dili lang kay sa tuli lang, Brother Jomar. Dili kay sa tuli lang, sa balaod lang sa tuli. Bisan pa dito sa balaod sa napulo ka sugo. Kabalo ka, ang problema go sa isyu sa tuli, they missed the point on what circumcision would like to mean. Wala nila masabti ang kahulugan mahitungod sa pagpatuli, ang punto sa kahulugan. Like for example, the 10 Commandments. Kani nga isyu, Brother Jomar, madala na to nga to sa 10 Commandments. Sa napulo ka sugo, o sa may nahitabo, you keep the 10 Commandments, but you do not understand the spirit of the 10 Commandments. Imong gibantayan ang napulo ka sugo, pero wa nimo masabti ang kahulugan sa espirituhanong side sa napulo ka sugo. Parehas anang, what is the spiritual or significant spiritual meaning, thou shalt have no other gods before me. Moy gingon. Di ka magbaton og laing Dios gawas kanako.
Ang spiritual meaning ana is close relationship with God. Amen. I-priority yun na to ang Diyos. Pag iyong di ka magsimbag larawan, di ka magsimbag Diyos-Diyos. So, wa may larawan sa balay. Pero daghang kay kang mga Diyos-Diyos. Wa na malarawan og itsura. Mm. Imong asawa, gihimon imo Diyos-Diyos. Imong mga anak, gihimon imo Diyos-Diyos. Imong negosyo, gihimon imo Diyos-Diyos. Imong kwarta, gihimon imo Diyos-Diyos. So, ang kahulugan na wala. Mm. Ditso ta sa nang dili maibog. Dili manapaw. Mhm. Sa ila kani ato, pwede ra kang manapaw. Basta di lang ka masakpan. No? Ay. Basta di lang masakpan. Nagay komedya ana, murag anecdote ba nga. Nada ikali-11th commandment ang mga Hudiyo. Thou shall not be caught. Mhm. Na di Dapat dili ka madakpan. Pero ingon sa Kristo, ang kahulugan gyud niya, naibog ka palang, nagtanaw ka palang daan nga naibog ka, nakapanapaw ka na. Tinod. So, ingon ana ba, proud kita nakatumantas na pulo ka sugo, pero ang real meaning sa kahulugan sa napulo ka sugo, wala na to namit. Mm. Kung Then, ang meaning sa, ang significance sa Ten Commandments is to become connected or related to Jesus Christ. mm. Kay, if without Jesus Christ, the keeping of the Ten Commandments is nothing. Yes. Tinod. The same with the circumcision. Nothing. Walay pulos. Ang pagka-Pariseo ni San Pablo, ang iyang pagkamatarong, what he thought would be his righteousness as a Pharisee, became nothing. Nahimong left behind ang tanan. Kaya nga naman, na-focus dito kang Jesus Christ. Yes, kung tanaw na ito mga kaigsoon na going back in time sa panahon ni San Pablo mga igsoon, kung unsa ka perfect ang iyang kinabuhi sa pananaw niya mga kaigsoonan sa Unsa siya kamatarong sa Oo. pananaw. Yes. Okay. Circumcision, iyang isa-isa yun ang mga kaigsonan sa Philippians 3 verse 4 to 6. Circumcised on the 8th day, like is the son of devout parents. Katong mga iyang parents nga mga magtotoo yun. Grabe, totom yun nga mga magtotoo. And kung diha i-mention mismo ni San Pablo Atong kanang 8 days. anam mo interpret Mhm. karon, kididikit sa simbahan. Yeah, ika Oh. 8 day yun mismo. I was dedicated by my parents when I was born. Just like Oh. si Moses ba ang 8 or si Isaac? Si Isaac para Sila tanan kay mamanay balaod yun. Sa ika-8 nila na Oh. adlaw kinahanglan matuli na tuloy sila. And Hebrew of Hebrews, kaliwat pa gani ni Benjamin of pure stock. Elder pastor ang ginikanan. Di ba? Oo, tinod. Presidente pa yun sa mission. Kaliwat, Kaliwat, anak. grabe ako mga kaliwat. Akong lulo. Mm. Grabe, karaang Adventista, pioneer sa Mhm. dinhing dapita si Padayon. Regarding the law, the strictest Pharisee. Wadyo ko kakaubaboy, sukal ko na tao. Grabe no. Wako katanaw sini, Mhm. wadyo ko kalapas og Sabado, wako tanan tuman gyud Kana. ako tanan. Kay stricto kay akong parents, akong Mhm. family. Regarding zeal, he was a persecutor of the church. Kana lang. Masukokog na ay magpabadlong sa iglesia. Mga saba. Mga saba gyud ko, di gyud na pwede. Labi na magwali mo kanang dili na haom sa napulo ka sugo. Nya murag ipadako ninyo si Kristo na, righteousness by faith na, di na righteousness by the keeping of the commandments. Kalaban gyud ta. Inana ba ang punto ba no? Yes. Ako naman ang interpret ba. Irreproachable guardian of the law. Walay ikasaway ko naman. Oh yes. Nga, Wala gyud kay kasaway sa napulo ka sugo. Grabe gyud akong tuman. So mga kaigsonan, pero diha tanan sa iyang pagpakita mga kaigsonan kung unsang background ni San Pablo ha. Philippians 3 verse 7 sa Living Bible, but all these things that I once thought very worthwhile. Nga grabe ka nung danon bugat kayo sa iya mga kaigsonan nga pride sa iya. Now I've thrown them all away so that I can put my trust and hope in Christ alone. Wala gyud siya laing mahimong saligan. Kompleto siya papilis, child education certificate, baptism certificate, church membership certificate. Kompleto oy. Yes. Kompleto is resibo sa ikapulo, resibo sa halad, kompleto tanan. Attendance panahon sa Sabbath School Congress, Laity, Congress of the Laity, Youth Congress, kompleto. Delegation pa ingon dito sa committee sa union, sa mission, kompleto tanan. Pero ingon San Pablo, useless ang tanan kung wala si Kristo. Tinood. Mm. That's why mga kaigsonan,
nagipahinomdom San Pablo sa matag usa ka nato bisan pa niadto dito sa mga Philippians ug hangtod sa atong panahon karon mga kaigsuonan nga whatever were gains to me, ingon pa siya, bisan unsa kadtong mga butang kaniadto nga naa sa kuha, I now consider loss for the sake of Christ. Ibiyaan gyud niyang tanan mga kaigsuonan para lang gyud nga masabtan niya ang kaluwasan nga gihatag ni Jesus Christ kaniya mga kaigsuonan. You know what? Si San Pablo mga igsuon, usa ka sumala pa gani sa leksyon na to, pinaka bright, pinaka smart sa ilahang mga estudyante nga ika-proud jud sa tanan tungod kay siya usa sa mga star pupil ni Gamaliel, the best teacher sa iyang panahon mga igsoon. Now placed on the other side, tan-aw na to mga kaigsuonan sa laing bahin mga igsoon, his life since he met Christ, all gain becomes rubbish, and because nothing can compare for for the love of Christ mga kaigsoon. Walay makakumpara mga kaigsoonan sa gugma ni Kristo kaniya. You know what? Pagpadulong ni San Pablo dito sa pagpanglutos niya pastor, napaingon pa siya sa Damascus, mao ba? Iyang para lutoson tong mga Christians dito nga ni gawas dito paingon sa Damascus. Gisundan yun dito. Ang tanan yang bit-bit mga kaigsoonan, ang iyang pagka-righteous sa iyang pananaw, ang iyang pagkabalaan sa iyang paminaw. But katong nga paagi mga igsoon didto ra ko tuwa kalusot kay giatangan siya dito or didto gipadayag sa iya o kaniya ang himaya ni Jesus Christ. Dito nasabtan San Pablo ang iyang pagka Hudiyo, iyang pagka Parisiyo, ang iyang pagka Tinuli, ang iyang pagka bright sa balaod. Ang tanan niyang pagkamatarong walay pulos and we're not guarantee of salvation. Tinuod. Dili garantiya sa kaluwasan. So sabi dito say, whatever we do in the church, whatever we do in our lives or in our life without Jesus Christ, it becomes null and void. It has nothing to do a guarantee for salvation. Tama si Ellen G. White. Pag ingon ni Ellen G. White sa chapter 12 sa Last Days Events, matod pa ni Sister White, kamo na basa diya mga igsoon. Matod pa ni Sister White, church record membership is not a guarantee of salvation. No. So meaning dili di may tabo ng kukitay na sulat sa libro mo ina sa langit. Di man na may doktrina sa Adventista po. Ang doktrina sa Iglesia ni Cristo de Manalo, lahat ng nakasulat doon sa aklat ng iglesia, sila yun ang maliligtas. Di man sa pareha sila ang doktrina. Ang ato ang mga kaigsuonan, relationship with Jesus Christ. One time bitaw, pagkita mo itong gubot-kubot sa una banga, ibran ko nilang gihulog ko. Niadto ko kay Kwan, Elder, late patay naman to siya. Albert Gulfan, ang SSD president. So na siya ni. Kani Pastor Gulfan, Edwin, Yeah. magulang. Oo. Magulang ni siya. Iko, Elder, amigo mo kami ato. Doon siya kalito ko, awi. Elder, nag-uol ko kay ihulog daw kuno ko nila. Ana ni siya ako. Ikaw ragyod og si Kristo ang nasayon og nahulog ka bag wala. Nobody will know kung nahulog ba ka. Ikaw ra o si Kristo ang nasayon. Because to become dropped or not to be dropped, it is a matter of your relationship with Jesus Christ. We don't rely on the church record book. Iko tama, no? Bugat kay. Yeah, siya naghatag ini nga kuan nga church membership is not a guarantee of salvation. Yes. Pero wala ko mag-ingon nga di mo magpa-record sa simbahan, di mo matagag katungdanan. Magpa-member gyapon. Yes. Pero ako lang ba nga, do not put overconfidence on the written record of your name on the book. Kaya nga naman, di na siya mao'y basiyanan sa kaluwasan. Maparihas tas mga Israelites kaniadto nga sobra ilahang kumpiyansa pagsalig sa pagkatinuli. Yes. Nasubraan sila. Mao nagpadayon din ni mga kaigsuonan sa verse 8 sa chapter 3 gyapon sa Philippians. Yes, sumala pa ni San Pablo. Yes, everything else is worthless when compared with the priceless gain of knowing Christ.
walay makalabaw mga kaigsoon, walay pulos ang tanang mga butang sa atong palibot kung ikumpara nato sa ato ang pagkasayod kung kinsa si Kristo. Christ Jesus my Lord, I have put aside all else, accounting it worth less than nothing in order that I can have Christ. So mga kaigsunan, anything nga mga butang karon sa atong palibot, sa tanan nato mga panagawi mga igsoon ug sa tanan natong personal or sa atong mga decisions nga mulabaw diha sa ato ang prinsipyo diha kang Jesus Christ mga kaigsunan, mahimong wala gyud nay pulos mga igsoon. Mahimong babag mga kaigsunan nga atong mailhan si Jesus Christ mga kaigsunan. What could be more valuable than eternal life in heaven and on the new earth? Yet worldly values blind many to this reality. There is a natural competition between the things considered important here. And what heaven truly values? The Christ-like character and the salvation of the soul. Ang imong kinabuhi mga kaigsunan o ang imong pagkinabuhi nga sunod diya sa kinabuhi ni Jesus Christ o ang kaluwasan karon sa imong kalag mga kaigsunan. Tips for remaining in salvation. Nga makapabilin ta diya sa kaluwasan mga kaigsunan. Unsa ang mga butang nga atong kinahanglan makit-an or mabantayan mga igsoon? Mao ang first atong isgutanan, usa sa atong mga isgutanan din sa atong leksyon, the faith of Christ. Ang pagtuo ni Kristo mga kaigsuonan. Sa Philippians 3 verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Walay lain mga kaigsunan kundi ang pagtuo lamang ni Kristo. Unsay gipahinumdom ni San Pablo ni Silas ngadto sa katong jailer, katong tong jail guard, tuuhi lang si Kristo. Unsay giingon si jail guard, unsa may buhaton ako? Sir, sa nga makabaton ko sa kaluwasan, ingon San Pablo, tuuhi si Kristo. Pagbaton og pagtuo diha kang Kristo. Mga kaigsunan, kung ato makita nay mao ni ginaingon Pastor Banan, ay fine line bitaw nga katong tan-awon, bantayan mga kaigsunan kung naa pa ba ta diha sa pagtuo ni Kristo or naa ba ta sa atong personal nga binuhatan lang. Kani bitawng pagpatuli o pagtuo kang Kristo mga kaigsunan. Payat kayo, very slim. Fine line, tama timong term. Fine line. Gamay ra gyud kay ligas. Aron ato masabtan. Gamay na lang yung kulang. Ang problema lang, dili nato masabtan mga kaigsunan because we missed the point. So, kung ato lang tang nasabtan nga ang pagpatuli, usa lang sa kaseremonyas, nga ang kahulugan nga kinalan atong buhaton, atong tumanon, pero ang bugat nga kahulugan, mao ang paghinulsol, mao ang paglimpyo sa atong kasing-kasing, and that is the circumcision of the heart, para si Kristo makasulod o makapuyo kanato. Kung ato lang ang nasabtan manghigala, kanang gamay kayo nipis kayo nga linya, malusot na nato, masabtan na nato. The same, sa atong nasabtan nga ang salvation by works, ang salvation by faith. Kana po, payat po na kayo, very slim po na sa kayo. Nga diin sayon, nagyo kayo gamay, nagyo king ligas, anak Brother Chumar, masabtan na dayon nato. Pero nga nung dili nato masabtan because we remain, we choose to remain in the idea that salvation comes by work, not by faith. Yeah. Gani, sa atong iglesia, Adventista del Séptimo Dia, doon ay nagwali og faith and works. Napoy nagwali nga faith that works. Kay kuno, mag-unsa man ng pagtuo o walay buhat, so sabayan gyud og buhat ang pagtuo. Kay matud pa ni Santiago kapitulo 2 bersikulo 19 nga patay ang pagtuo kung walay binuhatan. So mura kunog langgam matud pa nila nga usa ri pako di kalupad. Pero kung duha ang pako, pagtuo, buhat, magsabay ng duha. Sabi rin wow, tama, good. Pero mga kaigsuonan unsa magitama? Pagtuo nga nagabuhat. And that is what James would like to say. Amen, amen. Faith that works. Yes. It is not faith and works. Yes, tinod. It is that faith that produces work.
ang pagtuo nga mo resulta og binuhatan. Mm. So according to the faith, Ephesians chapter 2 verse 8, we are saved by grace through faith and not of our own works, Yes. lest we boast of ourselves. Sa verse 10, we are the handicraft of Jesus Christ Mm. into a good work Amen. alang sa maayong binuhatan. So mga binuhatan ni Kristo alang sa may binuhatan. Sa ato pa, humanta na luwas pinaagi sa grasya og tungod sa pagtuo. Mupasok dayon si Kristo kanato, himuon ta niyang alang sa maayong binuhatan. Amen. So sa ato pa, ang atong pagtuo ngadto kang Kristo mi resulta og maayong binuhatan. Mm. Dili kay duha, isa lang. Pagtuo lang gihapon. Pero unsa nga klaseng pagtuo? Pagtuo nga may binuhatan. Yes. Dili kay pagtuo sabay ang binuhatan. No. Pagtuo nga mo resulta og binuhatan. Amen. That's why mga kaigsunan, kung balikan na to kadali, ang kinabuhi ni San Pablo sa paingon pa siya dito sa Damascus, bit-bit niya ang righteousness nga iyang nasabtan mga kaigsunan. Apan diha taliwala sa wilderness nga igsoon. Nakambyuhan, napildi ang righteousness by works niya na nasabtan didto sa righteousness of God. Diha sa pagkamatarong ni Jesus Christ mga kaigsoon. That's why instead nga mo abot siya dito alang sa paghukom ni adtong mga tawo nga gi-persecute niya, nga gipasangilan nga mga heretics sa ilang sekta, dili mao ang naabot dito kundi ang naabot na mensahe dito nga iyang ipasabot sa mga tao nga mahimong maluwas sila diha mismo kang Jesus Christ. Ano yung magunaw? Kinsay tangiya sa grasya. Kanang grasya gikan na sa Ginoo, Mm. gikan na sa Dios. Mm. Ang ato pagtuo. Kanang pagtuo di po na ato. Atong pagtuo ang pagsabot Oh, no. kanang pagtuo di po na Ano ato. Kaya kanang nga pagtuo mga higala, alang sa inyong kasayuran, mauna siya ang sumala pa sa Romans 12 verse 3 nga ang Dios po'y nag-apod-apod og pagtuo sa matag usa kanato. Amen. Sa to ba kung wa po ta apod-apod ni og pagtuo, wala po tay pagtuo. Mm. Og kana nga pagtuo mga kaigsoonan, nobody, you cannot find in the Bible nga mayon ka nga my faith, Wala. our faith. Wala. Ang mabasa nimo sa Bible, the faith of Jesus. Amen. Ang pagtuo ni Kristo. Yes. So sa ato pa, ang pagtuo ni Kristo mga kaigsoonan, iyang gi-share. Sa ato pa, ang atong pattern sa atong pagtuo, si Kristo. Mm. Mabito na sa Hebrews chapter 12 verse 2. He is the finisher Of and siya ang maghihingpit o mag-uugmad pagtuo. sa atong sa maong pagtuo. So, sa ato pa mga kaigsunan, si Kristo ang mo umol sa pagtuo, kay kanang pagtuo nga naa nato, di man na ato iya man na. Yes. Siya yung nasayod na Oh, pagkumun. iyahan na nga pagtuo. Muna may ka nga, di ka pwede manghambog nga, grabe pagsulay na mo igsunoy. O wa pa ko'y pagtuo, bungkag na ni. Nagani kay dagko, gunit yung pagtuo, dagko kay pagtuo sa balay, grabe pagtuo na mo sa balay. Mhm. Kusog kayo, ligpon kayo mong pagtuo. You cannot say that. Kaya ang atong pagtuo, mga higala, dili na ato. Iyahan na ni Kristo. Yeah. So if had not been of the faith of Christ, Yeah. we are nothing. Yeah. Wala gyapon tay pulos. So, meaning to say, kanang nagbago sa atong kinabuhi, pinagi sa kaluwasan ni Kristo gihatag kanato, Mhm. pinagi sa grasya. That is through the faith of Jesus. According to 1 Corinthians 1:30, being in Christ, ang ginapasabot ni San Pablo mga kaigsoon kung diha anaa kita diha kang Kristo encompasses everything that comprises the plan of salvation from the dawn of the spiritual intelligence or the wisdom mga kaigsunan through justification by faith and the righteousness and preparation for heaven, the sanctification, to finally the glorification mga kaigsoon at the second coming of Jesus mga kaigsunan. Ang atong kaluwasan mga kaigsoon dili gyud mao ang atong binuhatan, ang mao tungod sa atong binuhatan mga kaigsoon, kundi ang atong kaluwasan mao na ni karon ang resulta nga nagabuhat ta mga kaigsoon. Kasi kanang uso karon na ginatawag pastor na last Generation theology. theology. Oh. Sa una pa man dahil nag-isgotan sa Dugay na na. Dugay na na Hagbay siya. naman dahil nag-explain ni San Pablo mga Mm. igsoon. Kinanglan tan-awon gyud nato day pagbalik ang atong mga pagtulunan mga kaigsoonan. Inani maguna mga igsoono, mga kapamilyang nagpaminaw. Mm. Um,
sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo, gitawag og righteousness by faith. Wala gyud tay participation bisag gamay. Kaya ang pagtuo dili ato. Ang grasya iya sa Ginoo, wala tay ato Wala gyud gyud. iya tanan sa Ginoo. So that's why wala tay labot. Wala tay participation bisag 1%. Human sa pagtuo Brother Joman, bato pa ni San Pablo sa 1 Corinthians 1:30, nag-increase ang kahibalo. Ang atong kahibalo nga human ta naluwas pinagi sa pagtuo, mo journey na punta og kinabuhi nga maglakaw sa pagkabalaan. That is sanctification by faith. Ang atong paglakaw karon pinaagi sa atong pagtuo mga higala, kauban kang Kristo, lakaw sa pagkabalaan. Lakbay si Tagalog balaan. Banal. Banal. Oh. Baklay sa pagkabalaan mga kaigsuonan. So, mo na ni ato pa. So, dili gyapon na ato kay nga naman ang atong kinabuhi nga nabag-o na, di naman ta magpakasala. Di na ta magpakasala. Ang ubad ningon nga, dili gyud ka makasala, pastor. Inani. Makasala man ta mga kaigsuonan, pero dili ta magpakasala. Dili na to Anyway, that's another topic. Ha? Yes. Dili na to na emphasize pag-idol because that is another topic. Yeah. Pero makasala man ta pero dili ta magpakasala. Yes, tinod. Makadagan ta pero dili ta budagan. Kung tuyo na to makasala ta pero tungod kaya sa kabag-uhan sa ato ang kinabuhi karon. Bisan pag gusto ta magpakasala Brother Jomar, di yun na to na mahimo. Amen. Ikaw, sultihan ta ka. Litaw magyud ka, gwapo ka. Kabalo magyud ka nga magpatintal babae sala, di ba? Kung tintalong ka babae, madala di ka. Kung magpatintal, Madala ka, pero dili ka madala tungod kay ang grasya sa Ginoo amen. naa na kanimo, naglihok na diya kanimo. Gusto kang mo entertain pero dili ka maka-entertain. Yes. Tinod. Makulbaan man ka, di ba? Lo nakasulay na intando. Kung sabi naman tayo itubag. Ambot, ambot. So, yun na ang punto mga kaigsunan. Until nga makabot yun na to ang glorification by faith. Ngadto sa pagbalik sa Ginoo, Yeah. kinabuhing walay katapusan. So, the knowledge mga kaigsonan or ang kaalam ni Kristo mga igsoon, ning giingon din ni sa Philippians 3 verse 10. Sa pagkaila ni San Pablo sa kinabuhi ni Jesus Christ o sa pagkabalo niya kung kinsa na karon ang naa sa iyang kinabuhi mga igsoon. Sumala pa niya sa atong sa memory text that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. So ipasabot ni mga kaigsonan nga ang atong mga kinabuhi mga kaigsonan ninatata mapareho po diya tonong parallel sa kinabuhi ni Jesus Christ mga igsoon. Sa panahon nga nailhan nato siya mga kaigsonan, dili na nato nabuhian mga igsoon ang Saan pagkailan niya? ang pagtuo nga imong gigunitan karon ang Christ like character nga nasa imo karon mao na revelation sa imong Sa Philippians chapter 3 verses 10 to Kinabuhi. 16. How to know Christ. dinhi when we study his word. Yes. Usa sa bahin mga kaigsuonan. When we are led by the Holy Spirit. Okay. So, sa panahon din dili na to dawaton si Jesus Christ. Lisod din na to na masab na ila na to si Jesus Christ. When we share in his sufferings. Siya bahin. Mo Sa mo mga apil og sakit. gantos kauban kaniya. When we proceed to the goal. Yes. Kay ang goal mga kaigsonan bisig nakalimot no. Ang usa sa bahin mga kaigsonan mao ang pagtawag ngadto sa mga katawhan. Gi-emphasize si San Pablo nga ang atong pagpangalagad is a race. Si Kristo mismo nag-ingon ang mula hutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Yes. Yan nag-ingon pa si San Pablo nga dalaganon ta ang lumba nga atong ginapilan. Hebrews 12 verse 1. Isalikway nato ang tanang mga sala nga nag-ipit likos kanato. Yes. Daganon nato ang lumba. So, sa Philippians chapter 3 verse 11, iyan na pong gi-emphasize. Nga it's a race. Lumba mga kaigsunan. Christian life is like a race. Diba? Yeah. You know. We must have our goal clearly in mind. We do not live to stay here and merely enjoy this life. We hope to reach the resurrection of the dead. So, ang atog yung tumong, mawang pagkabanhaw sa mga minatay. No? That is the glorification. That is glorification. Yeah. Pero duha ang pasabot sa Pablo nila.
masabtan mo between two lines. Mhm. Kay sa Galatians chapter 2 verse 20, ningon ba siya namatay ko kauban ni Kristo. Gilansan ko sa cross, namatay ko kauban ni Kristo. Yes. Ug dili na ako nabanaw kundi si Kristo na Mhm. ang nabanaw sa sunod nako. Mm. That was justification by faith. Yes. And that was sanctification by faith. Mm. Pagkamatay niya kauban kang Kristo, justification by faith. Mm. Patay na, dili sa kahimog sala, kauban kang Kristo. Nabanaw siya, nagkinabuhi siya, si Kristo na nagkinabuhi kaniya. That is sanctification by Yeah. faith. O ang pagkabanhaw ng iyang gimin, Brother Jomar, is referring to sanctification by faith, Mm. at the same time, glorification by faith. Ah, So pag-ingon ni San Pablo rin sa Philippians 3 verse 11, yang target yun na to, ang goal yun na to, mao ang pagkabanhaw sa mga minatay. Makaapil ta sa pagkabanhaw sa mga minatay. Sa ato paduha, mabanhaw ta, kauban ni Kristo sa pagkagikan sa pagkaminatay, yes. nga diin si Kristo na nasa tong sulod. Mhm. O kana nga pagkabanhaw na to, Brother Jomar, gikan sa pagkapatay na to nga unod nun, tuloy-tuloy na nga pagkabanhaw hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Sa ato pa, human ka ni dawat ni Kristo nga personal nga manluluwas, na bag-o na imong kinabuhi, Yes. ang imong kinabuhi karon is already part of eternal life. Amen. That's why John 3:16, kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi ang gihatag iyang bugtong anak, kay bisan kinsa nga mutuog musalig kaniya, dili malaglag apan Mhm. makabaton og kinabuhing walay katapusan. Yes. At the moment you believe in Christ Jesus, salvation and the eternal life will start in you. Yeah. Will start in me. Mm. Will start in us. Mm. Magsugod ng lihi kanato ang maong gitawag og kinabuhing walay katapusan. Mao ni pagkabanhaw nga giingon ni San Pablo. Ug kada nga pagkabanhaw resulta na ngadto hangtod sa pagkabanhaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Wa na ni putol mga kaigsunan. Amen. Ang problema lang gud nato karon, wa ta kasabot nga humanta ni tuon ni Kristo, humanta na ginulsol, humanta gibag-o ni Kristo. Ang atong kinabuhi karon is already part of eternity. Mm. Wala ta kasabot niya na. Mo nang uban ka nato, musud pagsinihan, manigarilyo pa, Mm. mamangabit pa, mangawat pa. Mm. Kaya wala ta nakasabot nga our life today now is part of eternity. Amen. John 3:16, very simple mga higala. So, kung nabanhaw na tagikan sa pagkapatay sa sala, we are now in eternal life. Amen. So, my life now, your life now, ang atong kinabuhi tanan karon is already part of eternity. Amen. Mga kaigsunan, kung naa sa ato ang pagsalig tanan mga kaigsunan diya ang Jesus Christ, usa sa mga pinakanindot nga bahin nga gi-offer ni Jesus Christ kanato mga igsoon mao ang eternal life. Until that moment arrives, we strive to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. In Philippians 3 verse 12, ingon pa ni San Pablo, Jesus attained me to give me a city. Gihatagan siya og saad mga kaigsunan, og kana nga saad, a prize and endless life to live with Him. Mga igsoon, kung nangandoy ka, or igsoon kung nangandoy kita mga kaigsunan, nga mupuyo kita diha uban kang Jesus Christ ni anang yuta nga saad niya kanato mga igsoon. Atong ihatag ang tanan atong pagsalig diha kang Jesus Christ mga kaigsunan. The confidence only, our confidence only in Christ. Sa Ellen White Conflict and Courage, December 13, gingon din the great purpose that constrained Paul to press forward in the face of hardship and difficulty should lead every Christian worker to consecrate himself wholly to God's service. Worldly attractions will be presented to draw his attention from the Savior, but he is to press on towards the goal, showing to the world, to angels, and to men that the hope of seeing the face of God is worth all the effort and sacrifice that the attainment of his hope demands. The lowliest disciple of Christ may become an inhabitant of heaven, an heir of God to an inheritance incorruptible. Ano naman to? Mga kaigsunan, ang kinabuhi ni San Pablo mga igsoon, kung atong makita mga kaigsoon sa tibok nag-explain sa atong lesson mga igsoon, daghan kay bagang duot sa pagsulay. Puno kaayo mga kaigsunan sa pagsulay.
But kini nga kinabuhi ni San Pablo mga igsoon mao hinuon ni magtudlo sa tanang mga tumutuo. Like you, like me, like us mga kaigsoon, nga magpadayon ta dinha sa pagsalig kinatibuk-an ato nga pagsalig diha kang Kristo mga igsoon. And bisan taliwala niining tanang mga pagbira sa kadaotan, tanang mga pagsulay sa kinabuhi mga igsoon, hinaot unta magpabilin ta dinha kang Jesus Christ. Abi ninyo, mahigalag kay igsoon nga naminaw karon, mao ni. Ang mga Pariseo mga eskriba balikta, nagtuo sila nga matarong na sila. Parehas po nimo kanako usahay. Napuntay panahon nga nagtuo tang matarong na ta, di ba? So dili kay sila lang, dili kay mga Pariseo eskriba lang. Nagtuo sila nga matarong na sila kay nakatuman sila sa napulo ka sugo. Nakatuman sila sa mga balaod sa pagpatuli. Nakatuman sila sa balaod sa mga seremonyas. Ang tanang requirement ilang gihimo, apil ang pag-didikar sa ilang kinabuhi, apil ang ilahang pagkamatinumanon. But they missed one point, Jesus Christ. Sama pod kanimo kanako karon. Posible pod nga mahitabo pod nga tungod sa ato ang kasiguro kugi sa pagbuhat, pagwalis sa balita, pag-apil sa ministeryo, support sa buhat, uli sa ikapulog mga halad, banteg adlaw Sabado, banteg na pulo ka sugo. Posible pod nga magtuo pod ta nga kita na ang pinakamatarong nga tao. Nabalaka ko, base the same with the Pharisees and scribes ug sa mga Hudiyo that they missed the point who is Jesus Christ. Base baya ang atong pagkamatinumanon man atong gipadako dili na si Kristo. Ako nang hinaot nga ato ang pagkamatinumanon produkto resulta sa ato ang pagtuo kang Kristo mga igsoon. Amen. Ingon si Kristo kung gusto mong maluwas, gusto mong makasulod sa kinabuhi walay katapusan, malisod pa ang kamilyo paglusot. Basayon pa sa kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa sa kadato ang sulod sa langit. Aron makasulod kay gingharian sa mga langit sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 20 nag-ingon si Kristo palabwi ang pagkamatarong sa mga Pariseo o sa mga eskriba. Ang mga Pariseo ug adlaw Sabado di magluto pagkaon, dili manikma, dili manrapo sipon, unay magkasakit, bahalag mamatay di nila tambalan kay lagi pagkamatarong ay ilang giapas. Ang ikapulo bisan ginagmay mga sibuyas uman pa dinha, kuhaan nila nag-ikapulo ang mga higala kay para dili sila makasala. Pero nag-ingon si Kristo, kung gusto kang makasulod sa kinabuhing walay katapusan, palabwi ang pagkamatarong sa mga Pariseo ug eskriba. Ang pagkamatarong sa mga Pariseo ug eskriba taman lang sa pagpatuli. Taman lang sa dili magpatay. Taman lang sa dili manapaw. Pero ingon si Kristo, kung gusto ka mulabaw pa niya ayaw patya ang imuhang isikataw, pasubra pa, ayaw nga ligbuang. Kay kriminal ka na. Gusto ka mo sobra pa pagkamatarong sa mga Pariseo sa mga eskriba nga taman lang sa dili manapaw, ingon si Kristo palabwi na. Ayaw pagkaibog sa mga babae nga doon na nay lustfulness sa imong kasing-kasing. Ang pagkamatarong sa mga Pariseo sa mga eskriba, dili mo patay, kulatahon lang, libakon lang ang ilang kalaban. Unya pagkahuman, buhi lang, di lang mamatay. Para nila matarong na. Ringon si Kristo, kung gusto ka mulabaw pa niya igugmaa ang imong kaaway. Kung gusto tang mulabaw pa itong pagkamatarong sa mga Pariseo ug eskriba, dili kay taman lang sa magpatuli. Sobra pa. Yes. Ang paghinulsul o ang pagbag-os kasing-kasing. Nga atong pasudlon si Kristo mga kaigsunan. O magkinabuhi kita, uyon sa kinabuhi ni Kristo. Kaya iyang gahom pinagis-malang Espiritu, may magahimo kanato nga maglakaw diha sa iyang dalan. Kaya kung ang atong pagkamatarong tupong lang sa mga Pariseo mga eskriba, in no way or in no case, you cannot enter into the kingdom of heaven. Muratag kadtong sa kapitulo 9 sa libro ni San Juan, nga dunay usa ka buta nga
ikan pas pagkabata nga buta. Nga matod pa ni Kristo, matod pa sa mga apostoles, kinsay sad-an, ginikanan mo siya, no. Di na ta mangutana kinsay sad-an. Ang importante, ato ning tambalan, kay ni ako aros pagbuhat sa buluhaton sa kuang amahan, samtang adlawan pa. Mga kaigsunan, sa diyan nakakita na maong bata, nga buta sukad pa kanito, nakakita siya, hilabihan niyang kalipay. Sa una nakadungog sa pagkamatarong nga iya lang sa mga parisig mga iskriba. Sa una iya nadunggan nga mga matarong kopya gikan sa mga Hudiyo. Pero sa dihang nakakita siya kang Kristo. Tuhan niya ka mga mata, nakakita kang Kristo. Dito siya nakakita sa tinud-anay nga tinubdan sa pagkamatarong. Kaigsunan, kahigalaan, kapamilya nga nagpaminaw karon. Ug unsa may nakabuta kanato nga di ta kakita kang Kristo. Ang atong pagkalegalidad may nakapabuta kanato. Ang ato ang sobrang katungdanan sa iglesia may nakapabuta kanato. Ang mga dagko natong donasyon sa iglesia may nakapabuta kanato, may hinungdan di ta kakita ni Kristo. Ang ato ng kaugalingon nito makitan. Atong patambalan ni Kristo ang atong mga mata. Atong pahugasan ang atong mga mata. Muna giingon nga, we will allow Jesus Christ to wash our eyes with tears, Amen. that we may see Jesus. Amen. Tugutan nato ang atong mga luha, mga kaigsunan. Luha sa paghinulsol, luha sa pagbakho sa tuang mga kapakyasan. May muhuga sa atong mga mata aron makakita ta kang Kristo nga may tinud-anay nga tinubdan sa pagkamatarong. Ang Ginoo magapanalangin, magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga nakaw sa gitas-an sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin. Salamat sa mensahe. Na kini nga mga pulong o Dios mudulot sa amo ang kasing-kasing amo kining kinabuhian. Kada adlaw matinaw sa among mga mata makita nga ikaw si Jesucristo nga maoy baga tinubdan sa pagkamatarong nga among gikinahanglan. Ikaw magabag-o magausab sa among kinabuhi. Amahan tudloy kami nga dili namo isipon ang tanang pagkamatarong nga among kaugalingong paningkamot. Kaya ang pagkamatarong gikan kanimo. Ug ikaw lamang ang makaprovide ni ana. Ug kami magalakaw diha kanimo hangtod sa kanturan. Walay pulos ang tanan namong mga paningkamot kung wala ikaw. Busa o Dios, pasalua kami sa among mga sala. Ibuha kaming takos og bag-o diha kanunay kanimo. Panalangin ang tanang mga sponsors, mga donors, ini nga programa. Panalangin po din taon ang tanan ng mga kawani ng station nga dina-play kini nga broadcast. Ang mga cameramen o ang mga crew sa LCM Media, ikaw magapanalangin o sa matagusan na mo kapanimalay. Kining tanan among gitugyan kanimo gilawman ng madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa imong pagpabilin o daghang salamat usab sa imong pagpadayon nga pag-support nin nga buhat mga kaigsunan. Pinagi sa inyong pag-share ni ini nga buhat aron daghan pa ang masayod o makasabay ka nato sa atong mga pagtuon pinagi ni nga leksyon. Mga kaigsoon, kamo makahimo usab sa pagpadayon sa pag-support niini financially pinagi sa inyong pagpadala niini sa atong GCash number nga mao ang 0951-7949-211. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Salamat kayo kang Brother Evan Ray Hasangas, watching from Valencia City, and Sister Rosel Celidio Mochuelas. Good evening to everyone. And Brother Edgar Aparicio. Good evening, Pastor B o Brother Jumar. Then Mary Annalie Hera Zapatos. Taga Malungon, iba. Good evening, Pastor. And Sir Brother Arsenio Ganoran Jr. Good evening, Pastor and Brother Jomar. Thanks God sa messages. Dalaygon ang Dios nga kanunay nagapanalangin kaninyo. Brother Dudong Gadi, thank you very much imong pagtanaw diha. O kang sa tanan kaninyo, God bless you. Jessa Sanchez from Cebu City. Good evening everyone sa mauwan nga kagabion. May undang ang uwan diri sa Cebu. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo diha igsoon. Romel Mahinay Casiliano Senior from Dao SDA Church, Pagadian City. Mirasol Maratas Patricio. Hi, Pastor, good evening. And mga kaigsunan, amping tang tanan. Brother Lerio Alimis, thanks for the lesson study. Hello, igsoon.
naapatay dinhi Jovi Lavador also watching from Ilang, Davao City. Hello kanimo igsoon. Silingan nimo. Silinga. Naay pangutana pa Si gani. Shai Siblos, thank you. Mhm. Shai Siblos Yunsun. Yes, yes, yes. And many more na pa din ni. Natoy pangutana gani nawala ang pangutana. Ano man to? Babae man to nangutana. Nawala na iyang pangutana din eh. Pangitaon ba to na to igsoon nawala diri. Okay, thank you very much. Ang Ginoo magapanalangin labi na sa Kabisayan karong alauna alas 2 ang landfall kung wa ko masayo. Yes, yes, yes. No landfall sa kini po si Basyang ba mamisitag kalit-kalit. Kadlaw So, pa gyud. Si Lola Basyang daw mamisita karong kadlawon. So taga Cebu ug asa dapit ang maigon ini ang Northeastern Samar ug dinhi sa Northeastern Mindanao. Ang Ginoo magapanalangin kini tanan, we are praying for you. God bless you and more power to you. We've come this far by faith alone, through trials, storms, and grace we know. Our hands have toiled, our hearts believed in every harvest we've received. We've received. Work till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. In every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. He gave us strength, He gave us peace in every season, sweet increase. Now we rejoice, His name proclaim, and lift our voices to His name. In His name, work till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. We will not tire, we will not fear, for Jesus walks with us so near. Each hand we hold, each soul we reach, declares the love that Jesus preached. Work till Jesus comes, with hearts ablaze, lifting His name in endless praise. The harvest is great, the laborers few. Lord, here we are, send us for you. Work till Jesus comes, Our joy, our song, forever faithful, ever strong. work till Jesus comes, Our song,